Good morning! Another day, another vlog. It is our last full day dito sa Uzbekistan, sa Tashkent. It's 6:33, kailangan na namin bumaba. We're going to Samarkand para sa aming full day tour doon. Today is our anniversary! Happy anniversary! So our anniversary will be spent sa Samarkand. Let's go! Nakapag-book na ako ng Yandex Go and patating na din yan halos. So we're now here at Tashkent Metro Station. So we're taking the metro ride. Binibilisan namin. May isang bus sa likod namin. Dapat unahan namin sila. So ito yung loob ng metro station. Meron namang mga coffee areas kung gusto nyong magkape. Bili tayong kape. Antay lang natin yung kape. Ano, may mga croissant. Mga naman masarap sila. And then ito yung mga savory nila na breakfast. Nakakatuwa lang na meron silang ganito to transfer from one province to the other. Ang galing, di ba? Sana magkaroon tayo ng ganito. Or correct me if I'm wrong, alam niyo naman, ang tagal ko nang hindi na talaga nakabase sa Pilipinas. But as far as I know, pag pupunta ka sa mga provinces, di ba mga ano doon, bus lang, ganyan. Sila, meron silang ganitong train. Iba-iba din sila. Yan, economy din. So this is the business. Yes, seat number 1, number 3. Baka naman magkatabi yan. Ooh, okay, wow, sasyalan. Ano nakita? Mamaya itataas natin yan. Ayan o. Medyo mainit ah. Mamaya mag-andar. Ang problema namin mamayang gabi, kasi aircon ba yung normal train yun. And then second, 4 hours in travel. So pagdating namin mamaya ng Samarkand, pupunta kami doon sa booking or sa ticketing office para mag-check lang ba kami. Yung mga tipong chance passengers level, kung pwede. Alam mo yun, pag anti ka na talaga nagta-travel, minsan doon ka na sa comfort eh. Tsaka sa mabilis. But it's an experience, why not? Magutom. Nakatulog na ako, pinagising niya ako para kumain. Si Sach kasi, kuha ng upa, akala niya libre. Ayan, 30,000. Hindi ka naman din magugutom kung hindi ka kumain. Kasi may mga nag-iikot, naglilibot, nagbibenta ng mga food. Throughout ng biyahe, medyo yung internet connection, hindi ganun ka-stable. Speaking of internet, nung dumating tayo dito, 5 gig, magubos na siya. Talagang hardcore ang data ni ate girl kasi talaga, like even sa hotel yung wifi, hindi ganun ka-okay minsan. So, nag-add lang ako ng data dun sa Orbit Mobile. I'm not saying na yun ang murang option. Sabi ko lang is yun na kasi parang nakasanayan ko, convenient naman siya. Kaya bala akong bumili ng iPad para just in case. Madali kang makakapag-edit. Pero, breaking news, ang tamad-tamad din niya mag-edit. Welcome to Samarkand! And guys, from Tashkent to Samarkand, walang stop. So next stop na talaga niya from Tashkent is Samarkand. Pasok na tayo dito sa kanilang train station. So may mga ATM machines din naman dito sa loob. So paglabas nyo ng station, maraming mga mag-aalok ng city tour, ganyan. Pero kasi kami free and easy lang. Madali lang yung Yandex dito, guys. And yun nga, safe naman, hindi nakakatakot. So okay nga. Samarkand. Ayan, dyan daw yung ticket. Ito, ticket office. Unfortunately, wala nang tickets daw today. As in, full na daw. Yeah, it's okay, Nani. Thank you.
Eh, what to do yani? Yun lang ang ticket. Hindi bumili ng ticket ang ante ninyo baag ng maaga. Nakabook na kami ng Yandex. Malayo din pala yung first stop namin, 5 kilometers. Sabi ni Sach, malinis daw dito. Yung wala kang makikitang basura-basura sa paligid. May tram. Nasa masakay. May tram, ang galing. Alam niyo ba yung Samarkand daw is the cultural capital of Islamic world. We are here also to appreciate yung architecture, yung structure nila. And we are here currently at Registan Square. So this is the Registan Square. Yung Registan Square din, napapalibutan siya ng 3 madrasas, which is, ibig sabihin nun is Islamic school. Ganyan. So 3 different schools yan. So itong mga madrasas o kaya Islamic school, hindi na siya operational. Like hindi na siya school ngayon. Kumbaga ginawa na lang siyang parang mga monument or parang cultural representations na lang daw dito sa Samarkand. So halika, punta tayo doon. Nakikita niyo yung mga barrier kasi nandito kami sa labas. So, bibili tayo ng ticket para makapasok tayo sa loob. Again, may mga ATM na naman. May napanood kasi akong vlog. Ayun nga, sinasuggest nila na mag-withdraw ng cash kasi madami pa din naman daw mga shops dito na hindi tumatanggap ng card payment. But to be quite honest guys, halos lahat naman ang napuntahan namin so far. Puro naman card, oo. Diba may mga card payments naman. So far lahat ng napuntahan namin puro card payments. Tapos ayun, ingat na lang din sa pagbaba kasi para lang din Pilipinas minsan na kung saan na lang kayo ibababa. Kung saan convenient, ganyan. Diba? So, bumili tayo ng tickets for 100,000 som. Parang 25 dirhams ata siya, parang ganyan. Ayan, may pa-tour guide dito. It's okay. Thank you. Please photo pictures. I have 3,000 som yung tour guide. So, nasa mga ano lang, 80 dirhams. Oh, 300,000. Yung tour guide. Mas 80 dirhams. Eh, okay naman na kami. Picture-picture lang din naman kami. Tapos, tingin lang ng structure, ganyan. And then yung mga stalls, I think classrooms yan before. Ginawa nila mga tindahan. Gusto ko umakyat doon. Ayan o, akyat tayo sa mga ganyan. Dito daw sa side na to, papasok ka lang, tapos aakyat ka to the left. Akyat tayo sa second floor. Oh my God. Grabe siya. Oy! Ay, pupunta ka. Ay. Grabe. Finish na kami dito sa isang school or isang madrasa. Mag-check lang kami kung yung kabila ba, almost same fields lang. If yes, lipat na kami sa iba pang tourist attraction. Dito tayo sa next madrasa. Meron daw mga ganyan at 7 PM. Same lang din. Parang mas chill vibe. Wala masyadong ganap dito. May nagka-picture kasi sa akin kanina. Akala ko to rin nanonood. Charis. Kasi nanonood ako Hindustan daw, Hindustan. Then, punta lang kami dito sa last na madrasa, yung gitna. Tourist entrance. Ayan. Tapos meron doon, mosque ata yan siguro. Tapos pumapasok naman yung mga tourist. Try natin pumunta.
Tapos na tayo. Dapat nag-red ako sa mga ganitong gana para kitang-kita ako. Otherwise, nagka-camouflage ako sa kanila. Yung ditong madrasa, ito yung pinaka-happening na madrasa na school ha. And then, yung gitna, andito yung pwede kang pumasok sa gitna, sa loob. So, mapapasok may magandang structure sa gitna. And then, yung dulo, chill lang yon, walang ganap doon. So, yun yung difference ng 3 madrasa sa perspective ko ha, as a tourist. So, pwede nyo gawin, first yung puntahan yung left side, tapos yung gitna, and then dulo. Kasi, dito din naman yung exit point. Pagka-exit, meron dyang bilihan. Yan, punta tayo. Gusto kasi ni-search ng malamig na drink, so bili tayo dyan. Nakabook na ako ng Yandex. Next stop namin, Gum Rear something Mausoleum. Doon ata nilibeng si Tamerlane. Malapit lang yun dito. Parang 1 kilometer nga lang. Nandito tayo dun sa mausoleo ni Amir Temur. So, ito yung final resting place niya at saka ng family niya. So, may entrance fee din, pero saglit lang din tayo dito. Tingnan lang natin yung loob, and then after mag-lunch na tayo. Ayan, 175. 75,000 yung bayad ng entrance. So, kung lahat pupuntahan mo, medyo mahal din. So, piliin nyo na lang kung anong gusto nyo. Hindi lang natin alam kung sino yung nakahimlay dyan. Kasi nga, di ba sa mga Uzbeks, nation pride talaga nila si Tamerlane, si Amir Temur. So, tingnan natin kung ano itsura ng resting place nila. Kasi like sa UAE, nakita natin yon sa Grand Mosque. I mean, malayo, hindi ka pwedeng lumapit. So, tingnan natin dito. Dedicated for him and his family. Tapos may mga controversy pa nga about sa family ni Amir Temur, mga babae and everything, ganyan. Huwag na natin i-share yon kasi hindi ko alam yon. Ayan yung mga pagkakasunod-sunod sa loob ng mga nakalibing. Si Aisha Sultan daw. Hindi ko kilala yan sila. Ito dapat yung tagapagmana or apo ata niya yan, favorite na apo. So, Amir Temur, yan yung naka-black. Siya yan. Tunnel, oo nga, tunnel pa baba. Ito may tindahan eh. Ay, talaga ba? Ayoko pumunta, takot ako. May tindahan eh. Yes. Dito pa din. Lowbat na naman tong second battery ko. So, anong petsa pa lang? It's only 12:24. Hanggang alas 7 kami dito. Lowbat na agad siya. Meron pa naman ako isang power bank na dala. So, charge natin. Ang bilis ng battery ng Insta360. Grabe. Nag-aantay lang kami ng Yandex Go para pumunta sa Platan Restaurant. Sabi niya, ang liit daw ng bino ko ngayon. Hindi na sanay sa maliit na sasakyan. Gusto niya lagi yung comfort, yung mahal. Grabe siya, oh. This is our anniversary lunch. We're eating here at Platan or Platan. Nakita ko lang din ata to sa TikTok. Fine dining lunch tayo ngayon. Puro gulay ito, be. Kaya makas na. Kasi such na may favorite ng bread dito. Favorite niya. Gusto ko lang siya mainit. Iinom ka, babe? May ano ka? Meron. Hey, cheers to 19 years. Fresh watermelon cheese. Cheers to 19 years. Puro kayo walang yelo. Yung sinabi nila, kasi may moisture sa So, ang in-order natin, chicken wings, Caesar salad, and T-bone steak. Hindi na kami nag-order ng madami kasi baka mamaya hindi namin maubos. Kahapon ang dami namin natira. Sorry naman. Ano, masarap? Sarap. Pati yung lettuce. Sarap.
Titira na to sa Uzbekistan. Punto sa pagkain dito. Laksan mo. Kasi natin ba? Kasi may sound effects yan. Ginamitan na ka ng ano. My best friend. Sabi ko siya. O, diba sabi ko sa'yo? Ginalingan niya. Ayan ata, be. Chevrolet, ayan ata. Wait. Sakay na kami ng Yandex. It's 3:29. 2 hours ata kami sa restaurant. Hi! Andito kami sa Bibi Kanyam. Parang ganyan. It's a mosque. Hindi siya mausoleum. So, si Bibi is actually asawa siya ni Amir Timur, which is Tamerlane. So, yung pinuntahan natin kanina, yun mausoleo yun. Kung saan sila nilibing at saka yung mga descendants niya. Tapos si Bibi, parang ito, pinagawa to ni Tamerlane daw in honor of Bibi. And yung parang mga accomplishments niya. Parang ganyan. So, tinanong ko nga si ChatGPT. Sila magkahiwalay. Yun, tinanong ko, hindi to libingan. Tinanong ko si ChatGPT, bakit hindi nakalibing si Bibi doon sa mausoleo? Parang cultural at saka religious daw yun, differences. At actually si Bibi, hindi nila alam kung saan talaga nakalibing. Basta yun nasabi nila, magkahiwalay sila. Kasi nga parang may mga napanood pa akong vlogs na ang sinasabi na may mga issue ng infidelity pa daw to. Charis. But yeah, we're here. Alam mo, ang ganda talaga ng mga ano nila. Yung mga tileworks nila, ang gaganda. Paano kaya nila inano yan? Original yung ano. Mga tore-tore, ang gaganda. No, may part daw dito na parang nasira nung Soviet something. Hindi ko alam kung war or something. Basta may mga parts na nasira na talaga siya. Pero maayos pa din yung most of it. Let's go inside. Oo nga. Wala na pala kaming cash. Kulang na. Binayad kasi namin kanina doon sa restaurant. Cash. 600,000 yon. Kala ko may cash pa kami. Wala na pala. Punta na lang kami dito sa market. Ayan, naghahanap tuloy kami ng ATM machine. So, usually yung mga restaurants, ayan, tumatanggap sila ng card payment. Pero yung museums, usually talaga mga cash payment sila. Meron daw ditong ATM machine, sabi niya. O, diba? Oo, ay oo, babe. Punta ka wala ng picture mo lang. Ito yung hotel room. So, dun daw sa taas yung ATM. Akit tayo. Nakita lang namin yung place by accident. Pero ang ganda dito sa area na to, ha. Hotel-wise. Hindi ko alam kung magkano, ha. Pero ang ganda nung parang boutique hotel siya. Tapos may restaurant sa taas. May ATM din daw. Wala naman daw ATM. Pinagluloko ko ng mga tao. But anyways, at least nakakuha kami ng magandang picture. So, hindi na kami papasok dun sa mosque. Kasi nakakuha ka na kami ng magandang pictures dun sa gilid, diba? Okay na yon. For me, maganda talaga yung mga structures. Tapos mga similar sila. Ang gaganda ng mga tileworks nila. Pero I think okay na muna kami doon for now. Gagamitin na rin namin kung ano natira namin cash doon sa bazaar. Ayan, may guest house, may sentrum, may assembly, may mosque. Pero dito tayo sa Shob Bazaar. So, walking distance lang siya dito sa Bibi Mosque. Yan, papuntang Shob Bazaar. So, ayan, mga mamibili niyo dito sa bazaar. I think dry market siya. Souvenirs. Mga dried fruits. Dried strawberry. Oh, pang adobo nyo. Diba? Ay, dami din naman sa tagal eh. 20 lang. Kurot-kurot na ba eh. Ayaw mo na ba yan? Sabi nga, watermelon na. 40,000? May listang din sila. In fairness sa palengke nila dito, hindi yung
mabaho. Kahit hindi siya aircon guys sa Dubai, pero hindi malangaw, hindi mabaho, hindi ganun kadumi. I mean, syempre, hindi maiwasan sa palengke. In fairness. Nakita na namin yung ATM. Napala naman sa gilid. Pero okay na kami, hindi na kami nga papasok. Mag-mall na lang kami. Kasi we still have 3 hours before our flight. Wow, flight to Tashkent. Nahirapan kami maghanap ng Yandex. Actually, nakadalawa na kami Yandex pero hindi kami magpangkita. Hindi naman kami familiar dito. Doon kami nag-antay. Tapos pinin ko naman doon sa binabaan namin kanina. For some reason, hindi naman doon nakakapunta yung mga Yandex. So, kinancel ko twice. And dahil siguro mga 30 minutes na rin kami nag-aantay, no? So, apparently, yung pangatlong taxi, doon siya sa kanina pinag-alisan namin. Ay, ang galing-galing. Babalik na naman kami doon. NB. 129 NB. Ha? Hindi, akala ko itong nasa tapat yung sinasabi mo eh. Ano nasa na siya? Andito ata sa kaliwa. Ang hirap. Wala na naman yung taxi. Hindi ko na alam kung nasaan. Kanina nandito na siya. Tapos sabi ko wag umalis pero umalis din eh. Papasok na ata siya dito sa loob ng parking. Color brown. So hindi ko alam kung saan siya pumasok. Okay naman kami all along kanina. Even the past few days sa mga taxi. Ngayon lang ako nahirapan as in. So ayan, meron na akong gray Chevrolet Lacetti. 8 minutes na naman. Ayoko kasi mag-taxi. Sabi niya mag-taxi na kami. Yung dito, eh wala lang. Parang feeling ko hindi comfortable. Tapos magbabayad ng cash. Wala lang. So, antay na lang. Hindi na naman kami nagkita nung driver. Nasa-stress na ako. Dami ko ng cancellation charges. Hindi ko lang kayo pumunta dito kasi nga ano siya, may palengke. Ang hirap nung pin. Parang dun sa pinang sinasabi niya, kailangan ko maglakad to another area. Pero makikita ko naman dun sa tapat, puro naman mga taxi. Sige, pwede pa rin kayong pumunta dito. Tuturuan kayo kung paano. Charis. Pero dito kayo papuntang expressway. Doon lang yung mga taxi. Lalo na Yandex ata. Hindi ata sila pwede somewhere else. Na-stress ako. May sense of direction ako eh. Kaya nalilita ako. Okay, sige. Dito tayo. Ayan nga sila. Oh, may mga taxi nga dyan. Ayan. Nag-taxi na kami. Pumara lang kami as in. Tapos ito, dasal na okay. Ayan. Inaano ko naman yung ruta niya. Yung binayaran pala namin. 30,000. Para siyang carpooling. Pwedeng huminto para magsakay ng iba pang sasakay. Kasi wala silang jeep eh. Kasi merong hinintoan siya pero siguro out of way, ganyan. Kaya hindi niya sinakay. So, ayun yung sinakay namin na taxi. Until now, hindi ko pa rin alam kung paano kayo makakasakay dun sa BB Mosque. Kasi yung ginawa namin, parang suntok sa buwan, tinuro lang kami dun, tapos sumakay na lang kami ng mga taxi. Hindi ko siya inire-recommend kasi may mga sumasakay in between or pwedeng sumakay in between. Alam ko, sinasabi ko sa inyo safe dito, pero hindi nyo pa rin alam, diba? Anyways, andito na tayo sa Samarkand Station. Hindi ko lang kasi alam kung saan ako nila. Negative. Wala po tayong VIP seat. So, ano tayo? Scalper. Baka meron ditong magbebenta. Charis. Nagkaroon ng scalper. Wala pa yung train ata. Nag-withdraw lang uli kami. And then, umupo kami dito sa isang mga cafe. Tapos bumili ng water. Yung burger ko kahapon na binili. Wala masyadong nakakainan bukod sa mga pastries. Ayun na yung afro show. Dapat tayo na yung alis natin ngayon, babe. Pinabababa kami sa hagdan. Iba yung ano? Anong train ba talaga itong sasakyan namin? May entrance kasi. Underground na tayo. Ito na. Ito na ata siya. Uzbekistan Rail. Tingin tayo dito. Baka yung susunod pa. Antay natin dito. Bent u Tashkent? Yes. Gaano sila ng train. So, ito nga. Dito kami kasi shark yung sa amin. Di ba kanina Afro Shop? Tapos ngayon, shark. Kasi ito Uzbekistan Railways ata. Yan siya. Si ate, pinapaalis na siya dyan. Koche! So, ayan siya. Ayan, nakalayo pa kami research. Napaka-isapan namin magkatabi kami. Aircon na bus. Ganyan. Okay naman na to. Hi! It's 11
6 na. Padating na kami. Or pa-stop na din yung train dito sa Tashkent. Nakatulog ako at least most part naman ng biyahe. Kapanood lang din ako kanina ng isang episode ng It's Okay Not to Be Okay. So, okay naman yung biyahe, in fairness. Makakompare ko lang siya sa Akroshog. Mas maalog to. As in, mas maalog. And then, meron siyang stop. Nag-stop siya ng, I think, 2 stations. We're here. Actually, mali pala ako. Ang sabi ko, shark to na train. Uzbekistan Railways pala. Yung shark pala yung kaninang nauna naming pinuntahan. In fairness, parang malamig. Oo. Kasi parang giniginaw ako Breeze. May breeze. May lamig, humahangin. Kaya pala kahit pa paano may lamig, it's 23 degrees. So dahil 24/7 naman nga yung Marmor Bakery, yung restaurant doon na kinainan namin kagabi, doon na rin kami kakain. Dalawa. Masarap dito in fairness. Pero masarap talaga yung sa mga kebab nila. Going home. Bukas na kami mag-grocery pala. Naantok mo talaga kami. Good morning. Another day, another vlog. It's already 9:45. Talagang nagpalit kami ng gising. Kasi nga pagod kahapon. So gusto namin maka-recover from the travel. Breakfast muna tayo. Kasi hindi tayo nakapag-breakfast kahapon. Sayang naman masarap ang breakfast nila dito in fairness. Same pa din yung food pero okay lang. Kasi masarap naman to the last time. So na-enjoy ko naman siya. Finish na tayo mag-breakfast and piniyagan tayo for day check-out na 2 p.m. Yay! Stripes. Ganun na siya. Actually, skirt pala, hindi shorts. Here's our hotel! Tsaka kami nag-aantay ng Yandex pag nauna kaming bumaba. Halabi, pero may nakikita kang hindi ko nakikita. Ayun na sumasayaw. Ano ka ba? Halabi, wala. Ano nga alin? Doon ka diretso ka na dyan ako. We are here at Uzbekistan Rail Museum or Museum of Engineering for the Rail Techniques. And parang mga ganyan, basta yun. So what we can see here is yung mga different trains na ginamit since then. And sabi ito lang daw yung only rail museum dito sa Uzbekistan. Actually, meron ba tayong ganito sa Pilipinas? Hindi ko din sure, pero meron sila. Kasi parang yung Central Asia talaga, very into talaga sila sa trains nila. I'm not sure kung may bayad. Entrance, parang wala. Kasi wala namang, oo, diba? Maliit lang din ata to. Pero baka pwede tayong umakyat, kaya okay. So kung walang bayad siya, okay. Para, lalo na kung may mga kids kayo, very interactive siya. Pwede siya akyatin. And also, Silipin mo. akyat tayo dun sa iba. Ayan. So, hindi ko alam kung may mga nakalagay na descriptions. Na-excite ako na pwedeng sumakay. Galing. May mga different trains dito. Parang ang nabasa ko, may steam, may diesel, may mga different, basta mga ganon. Not just for passenger trains, but also for trade. But mostly parang for passengers din eh. Sabi ni Sach nung sinasabi ko sa kanya kung saan kami pupunta, sabi niya, akala ko ba ayaw mo ng mga museum? Hindi talaga kasi ako artsy-artsy. Pero yung mga ganito, na-intriga ako. Parang medyo visuals. Hindi kasi creative ang utak ko, hindi ko naiintindihan yung mga paintings. Aray. Meron lumapit sa amin kung meron daw kaming tissue para daw sa anak niya. Siyempre, small talk. Alam niyo na si ate, best in small talk. Charis, hindi ah. Si Sach yung best in small talk. Tinanong niya kasi kung taga saan kami. So sabi namin, Philippines. Sabi niya, oh, Aircon. Tapos sabi ko, siya, saan? Tapos sabi niya, Switzerland. Pero nakatira na daw siya sa Turkmenistan ata or Tajikistan ata yung sabi niya. Parang ganyan. Tapos gusto ko sanang sabihin, uy, next month we're going to Switzerland. Charis! How are you? I'm pretty, charot. How are you? Can't complain. Different trains talaga sila. Ito parang iba naman siya. Ganito ata yung mga steam train. So ayan lang, hanggang dyan lang naman. So mailiit lang tong area na to. Takat mo ha, para hindi halatang ano. Ayan.
black train. And walang entrance dito ah. Pumasok lang kami. Ang galing. Ay, taray. Oh. Mga machines. Ganyan lang. And then, ito ata yung upuan ng driver para makikita niya. So, yun tayo yung mga machines noon. Na-enjoy ko tong museum na to. Interactive, in fairness. Hindi lang yung may nagsasalita tapos ipapakita. Gusto ko yung aakyat ko talaga. Sige. Kaya mo yan, Kaya mo yung katawan mo. Right. Yeah. Ooh, pwede, Beb. So, ayan. Yung upuan. Pero dami nang dumi-dumi. Inside the train! Ayan, okay tayo dito. Yeah. Oh, in fairness, inayos nila to. Nag-book na ako ng Yandex and we are going na sa Tashkent Metro Station. Kasi yung mga train stations dito sa Uzbekistan, specifically dito sa Tashkent, ang gaganda ng structure nila. Kung nakita nyo dun sa mga videos natin, yung tilework, structure nila, ang gaganda. Evident din daw yon sa kanilang metro station. It's one of the tourist attractions din, I may say daw, dito sa Uzbekistan. Kaya puntahan natin siya. And sabi, when taking the metro, no need to buy yung mga tickets. Kahit yung mga cards nyo lang daw, it will work as in tap. At saka parang tap in lang ha. No need to tap out kasi one, payment lang siya from point A to point B kahit ata gano'ng kalayo yung metro station. Well, check that out! Siguro guys, kung meron man akong isang ikaka-proud sa atin as Filipinos, wow, is yung communication natin. That we can be very conversational with English, irrelevant kung anong estado mo sa buhay. At least the basics, we know, we really know. So yun lang. Kasi sa kanila, medyo hirap talaga sila sa English. As in total talaga. Siguro hindi naman kasi talaga sila yung madaming foreigner na nakakasalamuha on a day in day out basis. Unlike sa atin na mode of teaching as well, mostly English din naman. But anyways, nandito na tayo sa Chorsho Bazaar. It's one of the biggest bazaars dito sa Tashkent. Titingin lang tayo ng few items na pwede nating madala din sa UAE, sa Dubai. Gusto ni Sach ng strawberries, di ba? Strawberries. At siguro tinapay. Plato. So, yun yung gusto mo. May mga ceramic. Ang ganda kasi ng mga designs. Meron din sila ng mga noodles na mga tingi-tingi. Uy, Sach, may ano pusa. Ito na yung parang pinaka part ng wet market nila. May mga meat. Ito na yung pinaka-dirt market. Kaya nga sabi ko wet market nila, yung mga fruits. Baka nga walang strawberry ba na matamis kasi nga hindi naman winter. Tingin tayo dito sa loob. I think spices, mga nuts nila, ganyan. Smell-wise, parang mixture siya ng mga spices and something else. Yung mga, anong tawag sa ganyan ba? Yung mga brinay, o mga binuro, ganyan. May strong smell siya, pero okay lang naman. Tsaka may mga yogurts, cheeses sila dito. Hindi sila umakyat Lumabas tayo para makita din dito. So, more of, veggies nga dito. Ikutin natin siya. Kasi gusto ko makita yun sa bread area nila. Tapos yung parang grilled area. Grilled meat areas nila. Medyo tight timeline na kami. It's already 12:45. Kailangan namin makabalik sa hotel before 1:30 or mga basta ganyan. Aalis kasi kami sa hotel ng between 2 to 2:30. Hindi ko na nakita yung kung ano ng tinapay. Kasi baka malayo pa siya or other side. Pero meron dito yung bilihan ng tinapay nila ng bread. May mga kainan din dito ng grill. Hindi ko na lang nakita. But we're going to the metro station. So, nagamit ko yung BPI card ko. Itatap niya lang siya. And then si Sach, nagamit niya yung ENBD niya na card. So, Pinas card, UAE card, both work. Ito, hindi siya ganun magandang metro. Yung isang metro yung maganda. Ano
Yung magandang metro, Tashkent ata yun. Tashkent Metro yung kanina. And unfortunately, hindi ito yung magandang metro na naasahan ko. Ito na rin. Oh my God, I'm so happy with it. Hindi pa ito yung pinakamagandang metro station nila, guys. I think yung Tashkent Metro Station, mas maganda pa siya. As in, mas bongacious pa yung mga ceiling, yung mga paintings and all. Hindi na lang tayo nakapunta kanina kasi nahirapan ako mag-book. Parang from sa railway or rail museum kanina, malapit lang sana yon, pero hindi para maglakad. Kaya lang nahirapan akong i-pick up kami and sobrang tight na nga yung timeline namin. Kaya dumiretso na lang tayo sa Chorshu Bazaar. So, okay naman yung Chorshu Bazaar. Hindi mo kami nagugutom. Mamaya na kami kakain na sa may amin. Sa may Marmar uli. And then, mag-grocery lang. So, labas tayo para mag-taxi na papunta ng hotel. Walang exit. Literal na lalabas ka lang, oh. We are checking out. It's already 2:15 and naayos na namin yung mga maleta. Pababa na kami. Let's go! Ayan, ang dami nating maleta. Kala mo saan ka nagpunta, girl? Saan ka galing ang daming maleta? From Amsterdam. Wow, Amsterdam. Switzerland. I'm not Germany. Oo, Germany. Ang dami ng beer at saka sausage. Thank you. Thank you. Hi. O, diba ang papogi ng mga baby boy dito. Kaya inana namin kay Cathy. Cathy, go na. Nasakto ka naman din. Cathy, yan na si baby boy, Cathy. So we are here at the International Airport. Malapit lang to sa hotel, like mga 10 minutes drive lang. So punta tayo sa second floor. Andun daw yung counter, check-in counter ng Fly Dubai. Ayan o, 5:33 Dubai, Fly Dubai, FZ 1946. Wala na siya, kanina nasa 225 yan. Tapos yung red doon, nakalagay, check-in at 5:25. So delayed yung flight namin ng I think mga almost 3 hours. Kanina nung nasa baba kami, hindi pa yan nakalagay na delayed. Nakalagay pa doon, 225 yung counter namin. And then pagdating namin dito, nakapila. Sumilip ako, walang tao doon sa check-in. Parang nagtuturo na sila doon sa board. Yun nga sinabi, na delayed siya from 5:30 to 8:25 na. Tapos mag-open yung check-in gate ng 5:25. Kain muna kami ni Sach kasi gutom na talaga kami. Wala akong na-receive na SMS or emails na delayed actually. Dapat meron eh. Usually nagsisend sila. Unless ngayon lang yan, ha? Kaya nga pinicturean ko. Ayan, ngayon pa lang, 2:41. Actually, nandito na rin kami nun. So, sana, na-receive ko siya para nakakain pa kami ni Sach doon sa malapit. 'Di ba? Ito naman yung aga nga namin. Sana pala hindi kami masyadong maaga today. Hindi kami nag-antay ngayon. Dito wala pa naman masyadong kainan. Tingnan mo ba yung Virgin Mojito? Merong 1 liter na Virgin Mojito. Saan pa? Mag-edit tayo ng mga dapat nating i-edit for today's video. At madami tayong time. One bread. Do you have butter? Butter. Butter. Yeah. Butter. Si Sach hindi siya bread person, pero sa Uzbekistan naging bread person siya. Namakyaw yun ng tinapay dito sa grocery. Wow. Mga 3 plastic ng tinapay. Pinigilan ko pa siya nun. Actually, ang masarap ito yung butter nila. Bumili kami ng butter. Yan ako yung butter natin. Na ano pa ng 3 hours. Ayan, beef medallion. Naamoy ko yung beef. Sabi ko palit kami.
bread. Ito yung parang pandesal sa kanila, yung isang bilog na gano'n. Palit talaga kami. So, ito yung sa akin, beef medallion. Ito yung kanya. Masarap din to, in fairness. Masarap yung mashed potato nila. We are back on the go. Taray. Pabalik na kami dun sa airport. Tatawarin lang naman. Ayan yung Terminal Cafe. Ayan lang din yung airport. Back to scanning uli kami. Tapos sa akin sa second floor. Maraming tao. 1RQ. Ayan na. Malapit na. 45 kilos ata yun in total. And 60 dapat talaga yung bagahe namin. Namili na lang din talaga kami ng mga alak, ng mga drinks, sausages and all para mapuno yung bagahe or ma-maximize yung bagahe. Nagtapan lang siya ng bottled water. Alam mo yung parang sa mga airport na thriller movies yung biglang nawala. May takot ako na ganyan eh. Sa kapraningan ko. Parang diba, ang tagal niya. Asa na siya? Charis. And alam ko naman talaga, simula pa lang ng video na to, tatanungin niyo ako, is it really cheap to travel to Uzbekistan? Maya, kwentuhan ko kayo. Hi! Finish na tayo sa immigration, passport control. Feeling ko na molest siya. Grabe silang mag-cup-cup. Kasi pati sa kifi mo, kinakap-kapan kanila, nakakaloka. Siya 3 times. At least ako, isa lang naman, isang pasada. Siya daw mga 3. Daig yung OB. But wait, there's more. Delayed pa yung flight again. Instead of 8:25, 9:10. Yung 9:10, nandun na kami nun sa Dubai. Finally! 8:49 na. Good luck naman na 9:10 talaga aalis to. Mga banyaga sa likod niya. Gusto niyang maliit na pag-uusap. Sira ulo talaga yan. Gusto niya sabat. Korean chance. Dito kami sa harap kasi 10 yung amin. Alam mo, business class eh, no? Arrived here at DXB. It's already 1:02. Kung madaling araw. Kunya lang namin yung bagahe namin. And then taxi agad. And then uwi para makapagpahinga na kasi tomorrow we still have work. And ayun nga, gaya ng tinatanong nyo, mura nga ba talaga sa Tashkent or sa Uzbekistan magbakasyon? It varies din kasi talaga kung anong gusto nyong type of trip or travel. A budgetarian type of travel. Definitely, isa talaga yun sa mga murang places na napuntahan ko. Especially in transportation. Mura talaga siya. Like it ranges between 30 pesos to 200 pesos. Pesos to ha. Food-wise, syempre depende naman yun sa budget nyo. Yung some of the above average na restaurants na nakainan namin, I may say, hindi pa rin sila ganun kamahal. If you compare yung ambience, yung vibe, yung service na usual makakainan mo, for example, dito sa UAE or kahit sa Pilipinas. So, depende talaga siya sa gusto ninyo or sa preference nyo. Yung mga tourist attractions, mga mosques, mga museums, I may say average din naman sila. Meron din naman silang mga free places na pwede nyong puntahan, like yung Rail Museum. And yung hotels, I may say, depende din naman talaga yun sa preference ninyo. Meron for sure mas mga mura. Depende syempre yung quality ng hotel and distance dun sa downtowns. There's a lot of options that you can consider. I booked mine sa booking.com. And yung flight tickets naman, hindi na siya ganun kamura like before. I think we got ours for 2,800 dirhams. Dalawa na kami. And considering na long weekend, public holiday yung travel namin, I think yun na yung pinakamurang destination na nakuha ko during the time na nag-book ko. And then yung data naman, depende yun sa usage ninyo. Kung kalma lang naman kayo, walang problema, you'll find cheaper options then either via eSIM or physical SIM card naman. So, ayan lang. Thank you so much for watching today's vlog. Sana na-enjoy nyo ang aming anniversary celebration ni Sach na vlog in Uzbekistan.